The gift of grace. That is our devotion for today. Titus chapter 3 verse 4 to 7 is our scripture reading, and our key verse, Proverbs chapter 3 verse 34. Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly or humble. So makikita natin na ang biyaya ng Diyos ay kanyang ini-offer sa lahat ng tao. Ito ay masagana, ito ay libre. But the question is, bakit maraming tao ang hindi nakakatanggap ng regalo ng kaligtasan? Ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi tumatanggap ng biyaya ng Diyos, ito ay dahil sa kanilang lubhang kayabangan or kataasan or pride. Kadalasan, makikita natin sa isang tao na may pride ay hindi niya kayang tumanggap ng tulong or hindi niya kayang magbigay pansin sa tulong ng iba, lalo na rin po sa mga material na bagay. Kumbaga, mas pipiliin niya na ma-earn niya yung gift sa pamamagitan ng kanyang sariling kagustuhan kaysa ibigay ito sa kanya. Or may mga tao ho na naiinsulto pag may mga tao silang nakakaharap at napaka mapagbiyaya or mapagbigay sa kanila. And perhaps makikita mo ang iyong sarili na ganyan ang iyong pakiramdam. Meron kang pangangailangan, and then merong someone na mapagbiyaya at nag-volunteer na istugunan ang iyong pangangailangan. Pero tinatanggihan mo yung kanyang offer sapagkat nasusugatan ng iyong pride, naapektuhan ang iyong sarili or ang iyong self-esteem. So makikita natin sa spiritual na aspeto, the same thing. Wala kang pwedeng ipalit sa biyaya ng Diyos. Hindi mo pwedeng palitan ang biyaya ng Diyos ng mabuting gawa. Sapagkat hindi mo kayang ma-earn ang regalo ng Diyos na kaligtasan dahil lamang ikaw ay mabuti or dahil lamang ikaw ay gumagawa ng mabuti, because in reality, walang mabuti sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa langit or sa presensya ng ating Panginoon. So hindi ka gagawa ng mabuti or hindi dahil sa iyong performance mararanasan mo ang biyaya ng Diyos. Para maranasan mo ang grace ng Panginoon, kailangan mong magpakumbaba, because para maranasan mo ito, kailangan mo lamang itong tanggapin. So, pwede mo itong tanggihan, at the same time, pwede mo rin itong tanggapin. So, matatanggap mo ang biyaya ng Diyos o ang regalo ng kaligtasan o buhay na walang hanggan kung aalisin mo ang iyong kayabangan at lalapatan mo ng pananampalataya ang ginawa ni Jesus para sa iyong mga kasalanan. Well, ano ho bang ginawa ni Jesus para sa iyong kasalanan? Siya ay naparito sa lupa, dinala niya ang iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo, inako niya lahat ng iyong kasalanan, binayaran niya lahat ng iyong kasalanan, at siya'y namatay, nailibing, at muling nabuhay makalipas ang 3 araw. So sa Jesus lamang ang tangi mong pag-asa upang makaiwas ka sa tiyak na kapahamakan sa walang hanggang pag-iwalay sa Diyos. Si Jesus lamang ang tanging makapagbibigay sa iyo ng regalo ng kaligtasan. Siya ang biyaya ng ating Diyos. So, pwede mong tanggihan ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan. But kaibigan, napakalaga makita mo, this is the chance. Maraming chances ibinibigay sa iyo ng Panginoon. And maybe narinig mo na ito before, ang patungkol sa mensahe ng kaligtasan or mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Ngunit iyong tinatanggihan, binabaliwala, or binibiro lamang. But this morning, today, narinig mo muli ang mensahe o ang mabuting balita ng biyaya ng Diyos patungkol sa ating Panginoon Jesucristo, na siya lamang ang iyong Panginoon, siya lamang ang iyong tagapagligtas. Na kung ikaw ay hihingi ng tawad sa iyong kasalanan, hindi dahil ikaw ay magiging or hindi dahil ikaw ay makikita mo ng sarili mo na magiging mabuting tao, kundi hihingi ka ng tawad sa iyong kasalanan because ilalagay mo ang iyong pananampalataya kay Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, na siya ang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan, dinala niya ito sa krus, siya ay nagtigis ng banal na dugo upang ikaw na makasalanan ay malinis sa iyong kasalanan at makamit mo ang regalo ng buhay na walang hanggan, ang biyaya ng Diyos. At ito'y iyong matatanggap kung, again, ikaw ay mananampalataya, magtitiwala sa Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan, na siya ang tangi mong pag-asa, siya ang Panginoon, siya ang iyong tagapagligtas. So I hope, iwan mo na ang iyong kayabangan.
at tanggapin mo ang regalo ng kaligtasan, ang biyaya ng Diyos na kay Jesucristo. Pwede mo akong sundan sa maikling panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, ako'y nagkasala sa inyo. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Inilalagay ko ang aking pananampalataya, ang aking tiwala kay Jesus, na inako niya lahat ng aking kasalanan. Binayaran niya ito nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay muling nabuhay para sa pangako ng aking buhay na walang hanggan. Kaya't ako'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan at tinatanggap ang biyaya niyo, ang regalo ng kaligtasan. Sa Jesus, ang tangi kong pag-asa, ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I hope, kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin, I pray na ikaw ay magpatuloy sa Panginoon, ikaw ay lumago sa kanyang katotohanan, sa salita niya, at patuloy kang ubugin sa iyong buhay bilang isang Kristiyano, at magpatuloy kang lumakad sa kanyang biyaya. If you are already a believer of the Lord Jesus Christ, I hope wag mong makita na na-earn mo ang biyaya ng Diyos or babayaran mo ang Diyos sa ginawa niyang kaligtasan sa iyo. Ang nais ng Diyos, mabuhay ka sa kanyang biyaya at doon ka sumandal, doon ka magtiwala at panghawakan mo ang Diyos sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. The gift of grace.